Rosalinda. Rosalinda ay amor. Sigurado akong meron siyang dahilan para sumama sa lalaking yan. Kahit ano pa ang dahilan niya kung bakit kinakasama ang lalaking yan, alam kong walang ginagawang masama ang anak ko na dapat niyang ikahiya. Gusto kong makipag-divorce. Gusto kong umalis ka sa bahay na to ngayon mismo. Gusto kong umalis ka na ngayon din. Kapag ginawa mo yan, pinapakita mo lang sa akin na yung pagiging matapang ko wala ka man lang namana kahit konti. Huwag kang papayag ng ganun. Mas napansin ko pa kamakailan na parang marami kayong ginagastos. Kaya kumukonti na ang pera nyo. Natatakot ba kayong baka sabihin ko sa iba ang mga sikretong nasaksihan ko sa bahay na ito? Aba, syempre hindi. Dahil alam kong may relasyon kayo ni Beto. Ilang beses ko na siyang nakikitang lumalabas sa kwarto mo. Ngayon, tayo na bang dalawa? Tama ba ako? Oo, tayo na. Kiss na! Kiss na! Kiss na! Kiss na! Ang aking asawa. Sa akin ka lang, wala nang iba. Wala na. Sa akin ka lang, mahal ko. Fernando Jose, meron ba kayang masigit sa ganitong klaseng kaligayahan? Mahal kita, Rosalinda. Mahal kita. Sige na, Abril. Huwag ka na magmatigas. Isa pang pagkakataon. Hindi pwedeng basta-basta na lang natin tapusin ang pagsasama natin. At bakit naman hindi pwede? Kung hindi ka na interesado, mas mabuti pang tapusin na to. Sinong nagsabi na hindi na ako interesado, mahal ko? Eh kasi yun yung pinapakita mo sa akin sa ugali mo. Naiintindihan ko. Naisip ko na hindi naging maganda yung ugali ko sa'yo. Pero may oras pa naman para ayusin natin to eh. Sa tingin mo? Oo, syempre naman, mahal ko. Hayaan mo lang na mahalin ka ng totoo ni Beto. Oo, ang aga-aga saka pupunta si Lina. Sa trabaho, Bonifacio. Wala namang iba. Di pa ako nananalo sa loto eh. Wala pa akong asawa. Sigurado naman ako marami ka manliligaw pero pinipili mo lang mabuti. Maraming ang gustong magpakasal sa akin. Pero yung may pera, wala. Ang hirap rin kaya makahanap. Tama ka. Tsaka di ako katulad ni Rosalinda. Ay naku, tama na nga yan. Huwag kang basta-basta ng bibintang. Ay naku, Bonifacio. Alam naman ng lahat ng tao dito may milyonaryong lalaki na baliw kay Rosalinda. Niregaluhan pa nga siya noon ng malaking kotse. Pero syempre, hindi naman siya tanga. Naging desente siya at binalik yon. Sina Javier at Soledad, ang sabi nila walang namamagitan sa kanila. Eh ano pa nga bang sasabihin nila? Halimbawa na lang, kakauwi ko lang kasi may binili ako tapos nakita ko siyang lumabas. Kung sa gabi ang trabaho niya, saan naman siya pupunta? Sige nga. Ang totoo niyan, yung nangyari kagabi dun sa Garibaldi. Ang sama ng kutob ko dun. Naiintindihan ko, Javier. At syempre natatakot din ako. Halata namang delikado yung mga negosyo ni Agustin. Napansin ko rin naman yun, pero wala na rin akong magagawa. Ang tingin sa kanya ni Rosalinda ay kaibigan at isang mabuting tao na gustong tumulong. Sa totoo lang, wala naman din kasi akong mairereklamo. Sobrang nirerespeto niya si Rosalinda. Kaya wala rin akong masabi sa kanya. Alam ko naman. At kilala ko si Rosalinda, hindi siya gagawa ng kahihiyan. Pero kahit na ganun, hindi pa rin ako mapalagay. At pagkatapos yung kasama niya kagabi, delikado rin. Sabi nga ni Bonifacio, sino bang nakakaalam ng kalokohan ng mga taong yun? Ang hinihiling ko lang sa Diyos ay protektahan niya si Rosalinda. Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Oo. Dumalaw si Senyora Valeria dun sa manugang niyang si Fedra. Pareho naman sila. Kaya magkasundo sila. Napag-isip-isip mo na ba yung kagabi? Oo, napag-isipan ko na yan, Berta. At mas lalo pa nga ako nag-alala. Hindi ako halos nakatulog kakaisip na baka merong masamang mangyari sa'yo. Ay, sabi ko sa'yo, kaya ko ang sarili ko. Oo na, sige. Pero hindi mo rin naman kasi masasabi. O sige, magkikita tayo mamayang gabi, ha? Oo, dun sa pinag-usapan natin. Sige, dun tayo magkita. At paulit-ulit kong sinasabi, mag-iingat ka. May kailangan pa po ba kayo, mga senyora? Wala na, Georgina. Pwede ka nang umalis at magpahinga. Sige po, senyora.
Talagang nakuha mo ang lahat na maganda at gusto mo sa buhay. Bihira yung empleyadong katulad ni Georgina. Halimbawa itong si Berta. Sawang-sawa na ako sa kanya. Sobrang kapal ng pagmumukha niya. Tapos pakiramdam pa niya meron dapat siyang karapatan na pagsalitaan ako na masama. Hinahamon pa niya ako. Ikaw rin kasi, hinayaan mo siyang ganyan. Sinasabi ko sa'yo, malapit-lapit ko nang tapusin yung sitwasyon na to. Pero ikaw, kumusta ka naman ngayon dito? Mukha namang hindi ka naman nahihirapan. Mas magaan na yung pakiramdam ko. Baka hindi ka maniwala pero alam mo ba may mga araw talaga na hindi ko kayang bumangon sa kama? Buti na lang talaga nandyan si Georgina. Kasi kung hindi, nako. Ang hindi ko pa nakikilala hanggang ngayon ay yung isa pang babae na kinuha mo bilang katulong. Kasi naman bihira kang dumalaw sa akin eh. Kaya hindi tuloy kayo nakikita nung isa. At nasaan na ba siya? May binili lang yun sa labas. Pero babalik din naman yun bago ka umalis, kaya magkikita rin kayo. Huwag mo nang isipin yon, Fedra. Wala naman talaga kasi akong interes na kahit konti lang na makilala ang sino man sa mga tauhan mo. Hindi ko naman iniisip na may makikita akong kapaki-pakinabang doon sa babaeng yun. Sana ang target, yun po sana ang